Yung mga nagpapakilalang defender dyan ng mga Duterte sumugod na. Dito po tayo ngayon sa may harap ng house of hindi sa house of dito. Ayan. Takip na takip yung mukha. Ako ng mali, magre-resign ako, sabay babarilin ko yung nag-uutos. Ilang yung dabo, ayan, kaya udyan tayo, jiwang asin. NIB 5251. Pero pinapapasok may darating ngayon dyan. Ma'am Bless, thank you so much. Maraming salamat. Pang-add, ayan na, ina-add ko talaga yung mga kulay. Thank you so much. Ayan, yung ABS-CBN sa News 5 nandito sa North Gate. Ayan, ibig sabihin, mayroon pa ngayong darating guys. Kasi Means noong magkakaroon ng dito, press con ka. may press con. Sabado ngayon, di ba dapat walang pasok ngayon? Dapat kakapon, wala pa silang pasok. Bakit nagkakaroon sila ng pasok? Bakit nagkakaroon sila agad ng pasok? Ibig sabihin, mayroon na namang Hindi pinapasok. Mapait na sa si Dano. Ayan, maraming salamat po mama sa bukod ng mga kapatid. Palayasin na yan ang mga animal na walang kwentang mama babatas. Dapat lang po. Hindi ata sila pinapapasok. Bakit nila papasukin yan? Wala namang buwan ngayon. Wala namang hearing ngayon Sabado, paano magkakaroon ng hearing ng Sabado? Sabado magkakaroon ng hearing imposible na yan guys. Imposible na yan. Imposible na yan magkakaroon. At lahat pa talaga, ayan ito, napaka-bias pa naman talaga ito. Aminin na natin. At posible na yan, ako papasukin nila yan, di ba? Parang pinapasok man yung babae, hindi. Yung walang problema dun sa babae. Ang problema dyan, yung mga reporter nila. Kasi yan yung naman talaga yung magre-report Pasok ang News 5. Tingnan mo mamaya kung Sinong nagtawag sa kanila? Tingnan natin mamaya kung anong sasabihin yan. Magpa-press con yan ngayon. Sino magpa-press con? Siyempre yung mga congressman na sabihin na naman sisiraan nila yung si BP ngayon. Babaliktarin nila yan. Halata ba ng babaliktarin nila? Hospital sir. Bakit? Buti sana kung magkakuhan tayo doon, makapasok tayo kung hindi tayo makapasok. Nasa gate lang sila kanina Tara na. Oo, tara na talaga. Automatic yan, yun. First question, Badong Aratilis. Teka lang, hindi pa ako naka-live. Saglit lang. Dali mo na mga kababayan. First question lang tayo daw. kay Boss Badong. Bakit wala? Sige. Okay. Tanong. Ako muna ang moderator. Mga kababayan, ano masasabi nyo kay Boss Badong ngayon na napakagandang lalaki? Sila nga magtatanong sa akin. Ako pinarito. Sige. Magtanong na kayo wala. Saan tayo kakain? Uy, may tanong si Milby. Milby. Ate Milby. Sir Badong, kanina nabanggit po na may nangyaring gamitan. So sa likod ng mga pambabalasubas at pambabalahura sa karapatang pantao, do you think na merong kunayban sa mga nakakataas, lalong-lalo na ngayon na tahimik po ang ating presidente? Lagi naman tahimik ang ating presidente, di ba? So, ano Kasi po nga yung hindi siya masasabi? marunong magpresidente. Iyo. Ayan. Ano yung tanong mo? Yun na sir. Spell ko na Ivan. Hindi, talagang nananahimik sila dahil loading Hindi pa nila alam kung ano kasi nabigla po Kailangan sila. kumarga para hindi Pinagmumura po sila, di ba? Pinagmumura po sila ni BP Sara sa sobrang galit, sumabog kagabi. Hanggang ngayon nga apektado pa ako Di ba? Lahat tayo naapektuhan. Akala ko nga mag-consider magpi-people power na tayo, magma-martial law. Pero narito pa rin tayo para sumuporta. Kaya umabol po kayo rito sa Veterans Memorial Hospital. Magkakaroon po ng vigil
Simula po ngayon. Magdala po kayo ng pagkain kasi hindi pa po nagsisikain itong mga vloggers natin dito. Mga hampas lupa. Yung mga hampas lupang vloggers, ito po yun, no? Ay, sila. Next tanong. Next tanong. 20 lang yun, 20 lang yun. Ano? Singilin mo. 20 lang, bawat Singilin tanong. mo, Bima. Boss Badong, balita kayo daw magpapakain. Isa-isa lang po dyan, ito. Wag na yung kain. Sino? Next tanong. Kayo pakainan. You are out of order. Please be recognized. Point of order, sir. Ups, magantay po kayo na ma-recognize po kayo ng chairman of the board. Ha? Next, sino po? Ayan, kababayan Viral PH. Sir Buds, bilang kilalang political analysis, opinion, and vlogger, ano po ang iyong totally makukomento sa ginawang sakripisyo po ni Vice President Sara para kay Atty. Zuleika Lopez? Alam niyo po, ito po nakakatuwa kay Vice President Sara Duterte. Tsaka sa mga Duterte. Naalala niyo, sabi ni Pangulong Duterte, pag ako nanalo, papatayin ko, di ba? Yung mga adik, hindi naman pala adik, pushers, drug lords. Nung naging presidente siya, namatay nga. Sama ka na, brother. Ngayon inuusig siya. Inuusig siya, bakit namamatay? Campaign promise yun. Eto po, sabi ni BP Sara, pag kayo pinakulong, karamay niyo ko. Kaya po dumamay siya. Yun po ang tunay na kaibigan sa tingin ko. Nakita natin, hindi iniwan, di ba? O yan, ginikipit. Tingin nyo ano mangyayari kung wala si BP Sara? Naroon na sa koreksyonan. Hindi, sir, baka wala na. Kasi sabi ni BP Sara, Grabe po yung ginawa nila yan. parang homicide daw yung gagawin nila. parang, Nagkatok ng madaling araw. Tapos pinipigilan mong dalhin sa ospital. Hindi ako abogado pero parang nasa na ba si attorney Bondok? Pilosipo. Attorney Bondok. Magpahinga ka lang dyan, ako muna. Next. Next. Nagkakatuwaan lang po tayo, wala pong pikunan. Wala na? Meron pa. Magtanong kayo, magtanong. Nabitin nga tayo eh. Magtanong po kayo. Press conference ng mga vloggers to. Sir Badong ba? Parang TV. Parak TV daw. Parang TV. Parak TV, magtanong ka na. Ano ang mga opinion, Sir Badong? Ito, seryoso to, seryoso. Wala ho ba kayong planong humabol sa politika? Wala po. Masaya na tayo nito na artistahin tayo. Kasi binigay na nga sa akin lahat, di ba? Magandang lalaki, matalino. No? Tapos pag ako po ay namulitika pa, kawawa naman sila. Wala ho kayong planong bumili ng Hermes at saka Mercedes-Benz? Masaya na po ako, nakasama ko itong mga maglulupang vlogger. Pakita ko lang po sa inyo. Pag may Hermes na ako, hindi ko na makakasama yung mga yan. Mandidiri na ako sa kanila. May follow pa, may follow. Anong masabi mo dito, Boss Bad, sa sinabi ni Congressman Marcolita kanina sa interview sa kanya? Meron sinabi Sabi niya dito, malapit na akong mapahiya, nahihiya na rin ako siguro, nahahalata ninyo, nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinasukan ko noong 2004. Kasi ito yung naging sagot ni Congressman Marcolita pagkatapos po tinanong po namin sa kanya kung ano po ang kanyang komento nung sabihin po ni Congressman Pulong Duterte na nakakahiya po na maging parte ng 19th Congress. Nakakahiya po talaga kung ang Kongreso ay pinakukulong yung mga kriminal. Kriminal po ang nagpapakulong sa mga alagad ng batas. Attorney po yan eh. Walang kasalanan. Ano po kasalanan? Wala. Hindi lang nila gusto yung hilatsa ng pagmumukha ni Franz Castro. Dinimanda na si attorney. Maganda kasi. Yun yung problema nila. Insecurity. Di ba? Si Tamba, yan din ang problema, insecure. Bakit insecure si Tamba sa tingin mo? Lumaki siya, magagandang lalaki mga pinsan niya eh. Pinsan niya si Marcos. Pinsan niya si asawa ni Kring Kring. Sir Badong, ako ito magtatanong. May tanong. Sandali, you wait to be recognized. Okay. You are recognized. You are recognized, sige. Tuloy. Sir Badong, Wala na tayong Hoy, Panagot. sugar pala no? Magtatanong lang po may iba ako ng tanong, Sir Badong.
Makukontent ka, makukontent. Ano po tatakbuhin nyo ngayong paparting na eleksyon? Paano nakalusot sa COMELEC yung mga convicted politician ngayon na nakaupo sa Eh, atik Kongreso? yung Pangulo eh. Ay, Paano sila Nanalo Nanalo sila, hindi pa. pa convicted. dapat habang may kaso, sir, di ba, Ay, hindi naman dapat. Kasi pag may kaso, kunwari, hindi naman ako naniniwala kasi kakasuhan ka lang, Oo. hindi ka na pwedeng tumakbo. Sir, kunyari, may na-convicted na ba, sir, ngayon? Convicted na? Convicted Ah, na. bakit hindi pwedeng tanggalin? Hanggang Tama, hindi final. mali po yun, di Mali ba? na Kaya naman. nga sabi ni BP Sara, bakit ka nagtatanong, di ba convicted ka? Di ba? Kasi Kasi para criminal ka maiwasan eh. sana natin yung mga ganong politiko eh. Correct, criminal kasi wala na mawawala sa kanya. Di ba? Ano pa mawawala sa kanya? Criminal na siya. Kaya gagantihan niya yung mga kalaban niya. Yan yung nangyari kay Kaya nila pinakontempto. Kaya tuwan-tuwa pa yun yung problema eh. Sumayaw pa sila, di ba? Matawa pa. Nagsayawa pa. Talagang tagumpay sila. Next. Ako naman magtatanong bilang isang chairman dito sa board na to. Sige. Chairman, Vice chair ka lang yan, chairman, oh. Vice chair ka lang. Vice chair pala ako, vice chair. Boss Buds, ano ang implikasyon sa taong bayan nang pagkatapos ma-cite in contempt itong si Atty. Zulyeca, itong si criminal convicted Franz Castro ay nakipag-apir-apir pa dito kay ako. Alam nyo, natutuwa sila, no? Natutuwa sila. Dalawa lang yan. Is either natutuwa sila dahil sa ginawa nila or natutuwa sila dahil meron silang may premyo. Mukhang may premyo Generous yung allowance. pagpapakontempt. Generous allowance. May generous allowance. Kaya yan yung sinasabi natin na natutuwa sila sa kanilang mga pinagagawa. Dahil wala nakagawa nung ginawa ni Franz Castro dahil si Franz Castro, yung mga abogado kasi nahihiya sila na babuyin yung isang alagad ng batas. Pero yung convicted, wala na pong hiya yan. Kaya po pag-isipan nyo, sabi kanina ni BP Sara, pag-isipan ng Kongreso to, na yung kung ang convicted ay pwede pa rin maging congressman, convicted na eh. Di ba? Tsaka ang nagdidiwang ngayon, mga kababayan, no? Mga komunista teroristang grupo. No, ito po ay kanilang tagumpay. Hindi ka pa po na-recognize ng chair. Sorry, Mr. Chair. No, I recognize Aplasido. Recognize na, sige. Kaayo, Mr. Chair, sorry. Sa mga vlogger, Your sorry is accepted. Huwag mo nang ulitin, magmumulta ka ng donut. Mea culpa? Okay, go. sa mga kay Boss Buds, baka sa inyo may nakakuha na ng update. Nalaman na po ba yung pangalan ng pulis na bastos na isinara yung pintuan? Parang nabanggit yun ni BP Sara eh. Tanong din po yan ni Mix Duhina. Hindi, wala pa tayo nalalaman. Baka yung mga vlogger natin nakasama, na may nakita na ba kayo, nalaman nyo na ba? Wala pa. Tsaka sa mga kasama nating vlogger, hindi maganda yung masyadong maraming nalalaman, baka tumumpa tayo. Ayan. Ay, speaking dyan, Boss Badong, kanina Mas lalong hindi maganda yung marami kinakain na donut. Tapos yung mga Delikado yan. mas matutumba kayo niyan. Mamigay naman kayo ng donut. Hindi, may donut na tayo May donut, may... Anong kulang? Patay gutom daw kami! Si Parak TV is recognize naman po. Siya po magtatanong. Sige, Parak, banat, Parak. Uy, nung pumasok sa likod, Sa tingin nyo ay karapat dapat na ba o pwede na ba nating isumbong reklamo itong Quadcom dito po sa ating Supreme Court kasi kung titingnan natin Pare-pares tayong vlogger, lagi tayong updated, magkaiba po ang paraan nila na ginagawa nilang aid of legislation ng Congress at ng Senate. Tama. Okay. Yan Ay, nga sinabi kanina niyo yun? tinanong ko yung dito Sara di ba? Hindi po, wala po ba siyang balak na magdemanda Maghiwa-hiwalay na para kami ng paligayahin aming tayo, no? ng aming mga Sabi ko puso, nga, masaya kami. Mula Ang ngayon, dinimanda ni hihiwalay na PRRT ako sa si kanila. Trillian. Hindi hiwalay ako, pero Sana nandun ako sa pasayahin likod niyo. din tayo. Ang problema talaga, hindi tayo pwedeng magmagaling pagka batas. Di ba? Tayo, politika lang tayo. Magaling tayo sa politika, pero pagdating sa law, hayaan natin yung mga law. Mahirap po yun, mahirap magmarunong.
marami tayong maliligaw. Katulad po yan ng mga taga-Quadcom na walang lawyer kahit isang chairman, kaya ligaw na ligaw yung Quadcom. Tayo po, gustuin man nating magmarunong, mahirap po yun, hindi tayo abogado. Thank you, Mr. Chair. Okay. Salamat tayo, Mr. Chair. Next, ang paslupa. Butay ng ampas lupa. Sino bang ampas lupa ang vlogger? Ano? Mr. Chair. Pangalan? Ito nung nakita ko, kaya ako sinabi mga ampas lupa yung mga vlogger dahil dito sa vlogger na to. LB Gotelio, Ate Melbe, ang next na magtatanong or to interpret. Dapat nasa gitna. Sir Badong, anong masasabi mo sa mga politiko na ayaw magpa-drug test? Ayun. Dali! Mr. Chair, tabi ka dyan. Di ka nakikita sa camera. Ayan, ganyan Mr. Chair. Alam niyo, Para kita kayong dalawa, Mr. Alam Chair. niyo, ito ang ano ito talaga. Lumabas po yan, yung mga hamunan na yan. Sabi nila, nung sinabi ni BP Sara na ipapahukay niya si Marcos, tapos itatapon saan ba itatapon? West Philippines Sea. West Philippines Sea. Sabi po ng mga inampalan, may toyo daw si BP Sara. Kaya ang hamon ni BP Sara sa kanila, o sige, magpapa-psychological test ako. At drug test. Pero kayo, lalo na yung mga young guns, isa lang ang test nyo, drug test. O ganyan po yung mga yan eh. No? Marunong sila, gustong-gusto nilang maghamon ng mga test, pero sila ayaw nila. Walang kumasa. Dalawa kay BP Sara, sa kanila isa lang, ayaw kumasa. Bakit? Pag tayong dalawa, halimbawa, BMR, mag-drug test tayo, payag ka? Payag ako, payag. Ako rin payag. Kasi wala kaming tinatago eh. Ang mga hindi lang pumapayag, yung mga may tinatago, yun yung problema rin. Sir Badong, may kumasa na daw eh. Sino? Yung taga Davao na taga District 1. Pero ang problema, hindi pinapakita ng public. Yun ang problema. Kung kumasa ka, kung positive, hindi talaga ipapakita yun. Di ba? Okay. Katulad din yan nung hamon nila dito sa sa may, anong tawag yan? Yung hamon po nila dito sa may waiver. Saan ka nakakita? Gusto nila mag-waiver si PRRD. Pero sabi ni PRRD, ano kapalit? Sasampalin ko to. Ibig sabihin, may kapalit yun. Di ba? May kapalit yun. Ano yung kapalit? Mag-waiver tayo lahat. Ni isa walang kumasa. Ano ibig sabihin? Gusto nila si... Ibig sabihin, wala silang enough na ebidensya. Hindi. Ang ibig sabihin... Excuse me, Mr. Chair. Bawal ka pa magsalita hanggat di ka pa nare-recognize. Babatuhin ka lang. Kasi dito wala tayo batuhan lang, no? Babatuhin lang. Walang contempt dito. Nasa ospital tayo, babatuhin ka para... Sorry, Mr. Chair. Yan, Mr. Chair. Your sorry accepted. 20 pesos lang yun ang halaga. Your sorry is accepted. Okay, Mr. Chair, mayroon po ditong tanong. Kung nga po ay live po tayo. Tama, live tayo. Live po tayo. Mayroon pong live viewers na nagtatanong. May live viewers pa. Yes, oo. Ayon po rito, Mr. Chair, ang tanong, kilala na daw po ba ang mga pulis na nagnakaw ng cellphone ni BP Sara? Hindi pa. Pero iniisip ko po, bakit ninakaw? Di ba? Posible naman wala sila. Ang tingin ko dyan, yung mga cellphone na yan, kinuwanan ng mga impormasyon. Ang tingin ko dyan, lahat ng mga contact. Di ba? Tingin ko lang ha. Kasi dating manduruga sila eh. May binigay na cellphone na hindi pala yun yung cellphone. Di ba mas mahalaga yung informasyon? Ano naman nila yun? Lulusot ka, kukuha ka ng ng cellphone. Kukunin mo lang yung mga yung mga contact, lahat ng contact. Mga ganun po yun. Okay, next. Sino ang gusto pang mag-interpolate or mag-manifesto? Sino pa gusto magparami ng... Meron tayong in-expect na... Adjourn na. Ayan, yung panahon. Next na magtatanong ay Mr. si Chair. Meron pa Mr. Chair, tanong. Mr. Chair. JM Vlogs. Yeah, Mr. Next Chair, na magtatanong. Give you 1 minute, sir. I have a question, Mr. Chair. You are recognized, JM Vlogs. Wait lang.
Oh, 1 minute recognize suspension. daw ako, recognize. Suspended ka. No, don't suspended me. Mr. Chair. Don't, Don't suspended me, Mr. don't Chair. direct to that, Mr. Chair. Yeah, Mr. Chair, I have a question. Only 1 minute. Okay, go ahead. You are recognized. Coming from sa ating mga viewers. In English. In English, ano daw ang tawag sa ating committee ngayon? Yan. Sagutin nyo. Anong committee ngayon na nabubuo sa atin ngayon? Ito po ang Komite de Silencio. Teka lang talaga. Tahimik Ulitin po mo. kami lahat. Ang amin pong leader sa komite na to ay si Senator Lito Lapid. Si Senator Lito Lapid po ay sa isang senador na nakasunod sa kanyang komite. Bakit? Siya po ang leader, ang chairman ng Komite de Silencio. Tahimik. Tahimik yan buong 6 na taon. Hindi ko narinig. May Mr. nagtanong Chair. nga kung chairman, senador pa ba yan? Magkakandidato pa. Ayaw ko talaga kayo nito lapit na yan. Mr. Chair! Isa-sided content ka na! Objection, Your Honor! Content, Mare! Hindi ka pa nare-recognize, Mare! Magpa-recognize ka muna! Ikaw na Hindi pa yun nare-recognize. Mali ka. You are not. Mr. Chair, igalang ko po ang Kongreso. Ay, Wala nari- akong basusan. Nariyan po si Lito Lapid. Sorry po. Ano po tayo? Idol ko po yan. Ma-action yan. For Senator. Galang po natin ang ating po ritong ang ating ginagawang pag-hearing ngayon. Kasi biglang pumasok. Hindi po hanggat hindi pa po kayo nare-recognize. Ayun na po. Bawal po kayo magsalita. Sige, maraming salamat po. Nagkasiyahan lang po ang mga vlogger. Mr. Chair, can I recognize Mr. Chair? Mayroon pa daw si Ate Milby, tsaka si Auntie Kinya, Mr. Chair. Hindi ako kasali. Mr. Chair, Mr. Chair, di ba natin i-recognize to? Ate Milby, recognize ka na po. Sige, tanong. Magiting Hall po. Mr. Chair, Pakilakas po ng boses mo, Mr. Chair, nabanggit po kanina na yung cellphone, di ba may nawawala? Pero sabi ni BP ay may cellphone na inabot sa kanya. So baka maaari lang po na nagkapalitan. Sino po ba ang may-ari nung cellphone na yon na ibinigay sa kanya na hindi naman pala yon yung cellphone na nawawala? Ayun, Mr. Chair, ang tanong dito. Baka daw Any info po? Hindi po. Sa tingin ko, baka hindi rin alam kung ano yung baka maraming tinira. Di ba? Pag gano'n, kalituhan na. Nalito na. Baka maraming tinira. Wala bang lumalapit, Mr. Chair, na nagsabi na cellphone niya yon? Ha? Walang lumalapit po. Kailan daw nakuha yun? Kagabi. Kagabi. Nabawi. Biro lang po. Mga nagkakasiyahan lang po kami.